programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM dito po sa Bayan ng Bulan. At sa lahat po ng mga tagapakinig at sumusubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At kasama ko po ngayong araw, ngayong umaga si Brother Raymar sa isang oras na pagtatalakay ng mga salita po ng ating Panginoon. Amen. So magsama-sama po tayo mga kapatid at ating pagsalusaluhan ang salita ng ating po Panginoon na magbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa, at magbibigay sa atin ng kalakasan mga kapatid sa panahon na tayo ay nanghina dulot ng mga pagsubok at mga problema na atin pong pinagdadaanan. At binabati po natin mga kapatid ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng nakatune in ngayon at masugid na sumusubaybay sa programang ito, ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Maging sa mga nanonood sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Purihin po ang pangalan ng atin pong Panginoon. Amen. At maging sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church, amen, isang mapagpalang umaga po sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, Pastor Randy Rosare. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa congregation ng Iquirino, sa congregation ng Magsaysay, at dito po sa lugar ng Santa Remedios. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At ngayong umaga po mga kapatid, ngayon po ay araw ng linggo. Mayroon po tayong pagsamba dyan po sa lugar ng Barangay Santa Remedios mga kapatid. Amen. So ang gawain po dyan ay nagsisimula ng alas 7 ng umaga mga kapatid. Amen. So kung kayo po ay nais dumalo, malaya po namin kayong iniimbitahan mga kapatid na dumalo sa aming pong panambahan to experience the apostolic way of worship, apostolic way of preaching. Amen. Kung kayo po ay nabibless sa pakikinig sa pangangaral sa pamamagitan ng programang ito, ay malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo mga kapatid para higit na mapagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. At batiin natin ang ating mga FB viewers dyan po sa, dito po sa FB Live. Sister Margie Guitan Isiha dyan po sa lugar ng Santa Remedios, maging kay Sister Besonia Annalyn, good morning po sa inyo. Kay Sister Laura Gumban, good morning po. At isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At akin rin pong binabati ang aking kaklase mga kapatid. Siya po ay newly baptized sa lugar ng Matnog, kay Sister Edna Dalida. Isang mapagpalang umaga po sa iyo. Naway patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon at magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa atin pong Panginoon mga kapatid. Purihin ang Diyos. Amen. At muli mga kapatid, ipinag-aanyaya po natin na mayroon po tayong pagsamba mamaya mga kapatid, alas 7 ng umaga dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Amen. At ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa, ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Amen. At yan po ay nagsisimula tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At kung nais nyo pong magkaroon ng free home Bible study sa inyong tahanan o sa inyong lugar, or di kaya kayo po ay napagpala ng mga salita ng ating pong Panginoon at nais nyong mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas ng ating pong mga kaluluwa, amen, malaya lamang po kayong mag-text or di kaya tumawag sa 0951-93-20038. 0951-93-20038.
0917-829-3838. So yan po yung numerong pwede nyo pong tawagan kung kayo po ay kung nais nyo pong magkaroon ng free home Bible study sa inyo pong mga lugar, mga kapatid. Praise God. So good morning po kay Sister Isabel Espiritu at maging kay Sister Gemma Guelas. Amen. So sa hindi pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na. Amen. At hinihiling ko po ang bawat isa na kayo po ay sumabay para po sa ating pananalangin ngayong umaga. Amen. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at itinataas, Panginoon. Niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw po ay aming inaanyayahan na kumilos sa aming mga buhay. Sa bawat isang makakapakinig ng iyong salita, Panginoon, mangusap ka sa kanilang puso at buksan mo ang kanilang isipan, hawiin mo anumang mga espiritu, Panginoon, ng pag-aalinlangan, espiritu ng pagdududa, Panginoon, hallelujah, sa pangangaral ng iyong salita. Naway sa pamamagitan nito na pangangaral ng salita mo ay magkaroon ng pag-asa sa sinumang makakapakinig, sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Maging ang iyong lingkod na gagamitin sa pangangaral ng iyong salita, gamitin mo, Panginoon, mightily, at itago mo sa lilim ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo lamang namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. So, magpatuloy na tayo, mga kapatid, sa pangangaral ng salita po ng atin pong Panginoon. Good morning po kay Sister Rinilda Hagos. Amen. So, dyan po sa lugar ng Irusin. Amen. So, salamat po sa ating Panginoon. And kung kayo po, mga kapatid, ay mayroong mga Biblia, malaya po kayong magsipagbukas dito po sa aklat ng 1 Corinthians. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, mga kapatid, to 18. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa panahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Amen. Praise the Lord. So sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Tumutukoy ito sa atin, mga kapatid. Amen. Na tayo daw ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Amen. Kung ang sino man sa atin ay nag-iisip, amen. Sabi dito, mga kapatid, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo or tayo, mga kapatid. Amen. Sino man huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. At ang ating pag-aaralan po ngayong umaga ay may pamagat na our body is God's temple. Amen. Our body is God's temple. So ngayong umaga, pag-aaralan natin, mga kapatid, ano ba ang purpose ng katawang ito? Amen. Itong katawang ito, mga kapatid, ito po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. At regalo ng Diyos, at ito po ay hiram natin sa atin pong Panginoon. At bilang regalo ng Diyos sa atin, mga kapatid, mayroon po tayong pananagutan sa ating sarili, sa atin pong mga katawan, mga kapatid. Each of us has an accountability, mga kapatid. Accountable sa atin pong mga sarili. Kaya sabi ng Biblia,
Kung sino man ang gumiba sa kanyang templo pertaining sa ating sarili, mga kapatid, ay siyang igigiba ng Diyos. Amen. At tandaan natin, mga kapatid, na ang templo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, hindi po siya nananahan sa mga templong gawa ng kamay. Amen. Kaya nga, kahit gaano kaganda ng ating mga pinapasukang relihiyon, kahit gaano kaganda ng ating mga simbahan, mga kapatid, tayo man yung pinakatanyag sa buong mundo na may pinakamagandang simbahan, mayroong mga palamuti, although hindi naman masama yan, mga kapatid, kasi to make the church building look presentable, mga kapatid. Pero beyond that, ang Diyos ay hindi po tumitingin sa kung gaano kaganda ng isang building, kundi tumitingin siya sa tao. Because God inhabits, mga kapatid, sa kanyang templo na tumutukoy sa atin. Amen. Hindi ang Diyos nananahan sa mga templong gawa ng kamay, mga kapatid. Praise God. So, bilang templo ng Diyos, may mga requirements para tayo po, mga kapatid, ay panahanan ng atin pong Panginoon. Kasi hindi po lahat ng nagsasabing Christians or Kristiyano ay pinananahanan ng Diyos. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mga kapatid, ang templo or ang Espiritu ng Diyos, hindi po siya nananahan sa templong gawa ng kamay. Kasi kahit gaano kaganda niyan, hanggat ang tao ay hindi sumusunod, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ang dating ng palamuti sa simbahan is just normal decoration lang, mga kapatid. Walang quality. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, ay siya'y igigiba ng Diyos. Kung itong ating sarili ay aabusuhin natin, mga kapatid, may kaakibat po itong sumpa. Amen. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong madaya sa ating sarili. Kaya yung katwiran natin, mga kapatid, na sasabihing mayroon na niya akong relihiyon, balik-balik na niya ako sa relihiyon, dito na ako namulat, dito na ako namatay, dito na rin ako mamamatay. Amen. Kumbaga, yung simbahan namin ang pinakatanyag, mayroong pinaka magandang simbahan. Sabi ng Biblia, huwag tayong madaya ng atin pong sarili. Amen? Kasi ang ating sarili, mga kapatid, ito po ay magdadala sa atin sa ikakapahamak natin, mga kapatid, kung hindi tayo magpapasakop sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya pansinin natin, marami tayong problema ngayon na bunga ng mali nating desisyon sa nakaraan. Amen? Bakit? Ang sarili natin, mga kapatid, ito po ay mandaraya. Hanggat ang ating sarili ay hindi natin pinapasakop sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Ang sariling ito, mga kapatid, yung ating sarili, pwede tayong ipahamak nito. Amen. Kasi hindi lahat ng akala nating tama ay kalooban ng ating pong Panginoon. Sabi nga ng Biblia, may mga daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan patungo sa kapahamakan, mga kapatid. Praise God. Kaya huwag tayong madaya. Sabi ng Biblia, tayo'y magpakatalino na gaya ng sa ahas at magkaroon ng katimtimang amo ng gaya ng sa kalapati. Amen. So hanggat hindi natin pinapasakop ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, kaaway natin ang ating sarili, mga kapatid. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip, sabi ng Biblia, na siya ay marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ay maging marunong. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung ating mga prinsipyo, yung ating mga self-righteousness, kinakailangan natin itong isang tabi. Alisin natin yung mga kaisipan natin, mga kapatid, na hindi naman aligned sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi kung patuloy natin yung yayakapin, mga kapatid, kahit gaano kaganda ng pangangaral ng salita ng Diyos, hanggat mayroon tayong mga prinsipyo na taliwas sa kalooban po ng ating Panginoon, hindi po natin ma-appreciate
ang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ang turing natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay kaaway. Pati yung nangangaral, kaaway, mga kapatid. Ang turing natin sa salita ng Diyos ay patama. Na kung tutuusin, kung titingnan natin beyond that, mga kapatid, sa mga pangangaral, ang purpose niyan is para ituwid tayo sa ating maling ginagawa, mga kapatid. Praise God. At kinakailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil tayo po, mga kapatid, ay nakakapakinig ng ganitong pangangaral para tayo ay gabayan sa atin pong mga ginagawa. Now, being a God's temple, mga kapatid, bilang templo ng Diyos, mayroon pong requirements para tayo ay panahanan ng atin pong Panginoon. Amen. Hindi po basta-basta lang. Amen. Ang Diyos nananahan. Amen. Kung baga, mayroon din standard ang Diyos sa templong kanyang pinananahanan. Dito po sa aklat ng 1 John chapter 3 verse 24, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Amen. 1 John chapter 3 verse 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. Amen. So, conditional. Para tayo ay panahanan ng atin pong Panginoon, mga kapatid, kinakailangan tumupad tayo sa utos ng atin pong Panginoon. Sabi ng Biblia, ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Praise God. So, ang tumutupad ng kanyang utos, kaya nga sabi ng Biblia, kung ako'y inyong iniibig, sabi ng Panginoon, mga kapatid, ay tutuparin natin ang utos ng ating Panginoon. Amen. So, being a God's temple, para tayo ay panahanan ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan nating tumupad sa utos po ng atin pong Panginoon. Amen. Kasi ang pagsunod, mayroon po itong kaakibat na pagpapala. Ang pagsuway, mayroon itong kaakibat na sumpa. Kaya nga yung mga rimalason natin, mga kapatid, yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, yung mga problema na ating pinagdadaanan, ang purpose niyan minsan is to redirect our path, mga kapatid, patungo sa atin pong Panginoon. Amen. Minsan akala natin pagsubok, pero ang turing pala ng Diyos ay alisin tayo sa mali nating ginagawa. Amen. O di naman, bunga yan ng maling desisyon natin sa nakaraan. Kasi sabi ng Galasya, anumang ating itinanim, yun din yung ating aanihin. We cannot predict our future, pero anumang ginagawa natin ngayon, mga kapatid, ay may kinalaman ito sa ating hinaharap. Amen. May kinalaman ito sa atin pong kinabukasan. Praise God. Amen. Sabi nga sa preaching na napakinggan ko, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, may kinalaman ito sa kinabukasan mo. Amen. So, kinakailangan nating tumupad sa utos ng atin pong Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, mga kapatid, ang hindi tumalima sa anak, ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay mawawalan nito, kundi ang puot ng Diyos ay sasa kanya. Amen. So sa pagsunod, mayroong pagpapala, at sa pagsuway, mayroon po itong sumpa, mga kapatid. Praise God. So kinakailangan natin sumunod
sa kalooban ng ating Panginoon kung gusto nating panahanan tayo ng Diyos, mga kapatid. Acts chapter 17 verse 24 to 27, medyo mahaba-haba ito, mga kapatid. Praise God. So basahin natin. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa at na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So sa verse 24, sabi dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen. Kasi ang Diyos, mga kapatid, siya po ay Espiritu. Sabi ng John chapter 4, God is Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth, mga kapatid. Praise God. So kinakailangan nating sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At kapag sinabi nating Espiritu, hindi po ito nakikita, pero nadarama natin, mga kapatid. Praise God. So kinakailangan sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Upang hanapin natin ang Diyos, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ito yung kagandahan, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi po malayo sa bawat isa sa atin. Kung papansinin natin, napakapalad ng tao, nating mga tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Dahil during Old Testament times, kinakailangan mo pang dayuhin ang place of worship para lang makatagpo ang atin pong Panginoon. Amen. Para lang ma-encounter mo yung pagpapatawad ng atin pong Panginoon. Kung i-compare natin ang panahon ng Old Testament at panahon ng New Testament, napakapalad natin ngayon, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos hindi po siya malayo sa bawat isa sa atin. Kung noon, mga kapatid, ang Diyos ay nananahan lamang sa iisang dako, sa panahon natin ngayon, ang Diyos mismo, siya yung mananahan sa atin. Praise God. Kaya lang, ang tao, mga kapatid, nature sa tao, na isasantabi muna ang ating Panginoon at gagawin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. At marirealize na lang ito ng tao sa panahon na sila ay malapit ng bawian ng buhay, mga kapatid. That is the reality of life. Amen. Maraming bibihirang tao yung tumatanggap ng salita po ng atin pong Panginoon. Kaya kung tayo man ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, ituring natin itong pagpapala, mga kapatid. Huwag natin ituring itong, kumbaga, irritable sa buhay natin. Bakit? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban po ng atin pong Panginoon, amen, mayroon po itong mabuting na idudulot sa ating buhay. Wala pa pong sumunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, na napapariwara ang buhay, mga kapatid. Although mayroon mang kahirapan, pero hindi mo masasabi na napariwara ang buhay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung tunay na sumusunod. Amen. Yung tunay na sumusunod, wala pa pong ibinabalita na napariwara ang buhay dahil po sumunod
ng buong puso sa kalooban ng Diyos. So habang nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, i-appreciate natin ito mga kapatid. At kung mayroon man tayong pinagdadaanan sa buhay, sa mga oras na ito mga kapatid, puno man tayo ng mga pagsubok, mga problema, puno man tayo mga kapatid ng mga alinlangan, amen, bakit hindi natin subukang lumapit sa atin pong Panginoon? Amen. Ang Diyos ay hindi po malayo sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng aklat ng Jeremiah mga kapatid, tayo ay tumawag sa atin pong Panginoon at siya ay dirinig sa atin. At hindi lang siya basta dirinig mga kapatid, kundi siya po ay magpapakita ng mga dakila at kagilalas na mga bagay. Great and mighty things ang ipapakita ng Diyos once na tayo po ay tumawag sa pangalan po ng atin pong Panginoon. Kaya ngayong umaga, wala po kaming ibang ipinapangaral, hindi po ang relihiyon, mga kapatid, kundi ang relasyon natin sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang pangalan ng Diyos na dapat nating tawagan. Sa panahon na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, tumawag tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus mga kapatid, dahil siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya sa mga alagad mga kapatid, siya ay mananahan sa atin pong mga puso. Kaya ang Diyos, si Kristo, hindi po siya nanatiling tao. Amen. Kasi kung tao siya mga kapatid, hindi naman siya magkakasya sa atin pong mga puso, literal. Amen. Pero dahil siya sa kanyang original nature, siya ay espiritu mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, saan man naroon, dalawa man o tatlo sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan mga kapatid. Amen. At siya ay mananahan sa ating mga puso. I believe na ang Diyos, na si Jesus Christ ay espiritu mga kapatid. Praise God sa ating panahon. Amen. So, kung i-compare natin mga kapatid, ang panahon natin ngayon sa panahon ng Old Testament, napakapalad natin. Amen. Kasi dito po sa aklat ng Acts chapter 8 verse 26 to 27, unlike sa panahon natin ngayon, noon dinarayo yung place of worship para sumamba mga kapatid. Basahin natin dito sa aklat ng Acts chapter 8 verse 26 to 27. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaraon sa dakong timugan sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. Amen. So, ito mga kapatid na nakausap ni Felipe na isang eunuch, amen, napakalayo ng kanyang pinanggalingan para lang pumunta sa place of worship sa Jerusalem mga kapatid. So imagine, kung i-compare natin sa panahon noon, sa panahon ngayon, kinakailangan pa nating dumayo sa Jerusalem para lang sumamba mga kapatid. Napakapalad natin. Amen. Kaya lang tayo ng mga tao mga kapatid, nakakalungkot na kumbaga nini-neglect natin yung salita ng atin pong Panginoon. Napakapalad natin mga kapatid, kasi kung i-compare natin yung buhay ng eunuchong ito sa buhay natin ngayon, amen, hindi na tao yung pupunta sa templo, kundi yung Diyos na mismo yung pupunta sa templo pertaining to us. Diyos na mismo yung lalapit sa atin mga kapatid. Amen. Siya na mismo yung mananahan sa atin. Praise God. So, salamat po sa ating Panginoon sa kanyang biyaya. Biyaya na may tuturing ito. Kasi although siya ay Diyos, siya yung nag-a-adjust sa atin, para sa atin mga kapatid. Praise God. Siya yung, kumbaga, bagaman siya yung pinakahari, siya yung may pinakatanyag na posisyon sa buong mundo or sa
outside the world, mga kapatid. Amen. Siya yung may lalang ng buong langit at buong lupa. Praise God. Pero siya yung nag-a-adjust para sa atin. And it is because of His goodness and grace. Biyaya ng Diyos na maituturing ito, mga kapatid. Praise God. So kung noong panahon, tayo yung kinakailangan dumayo, ngayon, ang Diyos na mismo ang lalapit sa bawat isa sa atin. Praise God. So, kinakailangan nating sumunod sa kalooban ng ating Panginoon para tayo ay Kanyang panahanan. Ano pa? Romans chapter 12 verses 1 to 2. Ganito po sinasabi ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. So kaya nga mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, ipinamamanhik, pinapakiusap, mga kapatid, na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, sa mercy of God, mga kapatid, by the mercy of God, na ating iharap ang ating mga katawan, yung temple of God, mga kapatid, na isang haing buhay. Praise God. Buhay, hindi po patay, mga kapatid. Haing buhay. Bakit? Once na ang tao ay namatay, sabi ng aklat ng Ecclesiastes, ang espiritu ay babalik sa Diyos at ang ating katawan ay mauuwi sa lupa. So useless na yung katawan. Kaya ang requirements, mga kapatid, para tayo ay panahanan ng Diyos, kinakailangan nating ihain yung ating sarili bilang buhay. Buhay na hain, mga kapatid, na kung saan pwede pa tayong gamitin ng Diyos. Pwede pa tayong i-redirect ng ating pong Panginoon. Pwede pa nating ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Pwede pa nating marinig yung pangangaral ng Diyos. At pwede pa tayong gamitin ng Diyos to save others, to share the Word of God to others, mga kapatid. Praise God. Kaya ang requirements, kinakailangan ihayag o ihain natin ang ating sariling bilang buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos. Amen. Kaaya-aya. Kasi pangit naman, mga kapatid, kung iaalay mo ang sarili mo sa ating Panginoon, pero yung mga bisyo mo hindi mo na bibitawan. Sasabihin mo, susunod ako sa ating Panginoon, pero may sideline ka sa bisyo. May sideline ka sa sugal, may sideline ka sa alak, mga kapatid. So hindi po ganon. Sabi ng Biblia, ialay natin ang ating sarili bilang buhay, banal. Wala pong masama sa pagpapakabanal, mga kapatid. Ang usig ng iba, masyado ka naan niyang banalunon, lalampas ka naan niya yan sa langit. Mga kapatid, wala pong lumalampas sa langit. Amen. Wala pa pong itinala ang Biblia na lumampas sa langit. Even si Lucifer, nung siya ay nag-attempt na lampasan ang trono ng Diyos, mga kapatid, pumantay o lampasan yung trono ng Diyos, ibinagsak siya ng Diyos. Kaya wala pong lumampas sa langit kahit mga anghel. Amen. Sa katunayan, kung babasahin natin ang aklat ng Romans, mga kapatid, chapter 3, sabi doon, for all have sinned and fall short. Hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya wala pong lumampas, mga kapatid. Alibay yun ng tao para i-justify yung kanilang maling ginagawa, na maging legal ito sa harapan ng atin pong Panginoon. Pero sabi ng Biblia, kinakailangan nating magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal, nakaaya-aya sa Diyos. Amen. Presentable. Amen. According to God's will, yung ating sarili, mga kapatid. Praise God. At na siya nating katampatang pagsamba. Amen. So yun pala, mga kapatid. Ito palang pagharap natin sa ating sarili sa Diyos, mga kapatid, bilang ang ating sarili ay kaaya-aya, banal. Ito pala ay isang uri ng pagsamba, mga kapatid. Praise God. At huwag tayong, sabi dito,
Huwag tayong magsiyaon sa sanlibutan ito because ang sistema ng mundong ito, mga kapatid, is against sa kalooban ng atin pong Panginoon. Amen. Minsan akala natin tama, pero kung isasangguni natin sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, ito pala ay mali. Amen. Huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. So hanggat ang tao, mga kapatid, ay hindi nagbabago ng kanyang pag-iisip, wala pong tunay na pagbabago sa tao. Parang ganito yan, mga kapatid. Sasabihin mong gusto mong magbago, pero taliwas naman ito sa iniisip mo, hindi mo magagawa yung pagbabagong ina-achieve mo. Halimbawa nito is, nangako ka na hindi ka naiinom, pero yung nasa isip mo ay alak, mga kapatid, useless pa rin yung sinabi mo. Kumbaga, hindi tumutugma. Sabi nga sa kasabihan, tulak ng bibig, kabig ng dibdib, mga kapatid. So, kinakailangan mag-match yung puso, yung isip, at yung bibig, mga kapatid. Praise God. So, kinakailangan baguhin natin yung ating pag-iisip para maging aligned yung ating ginagawa sa kalooban po ng ating Panginoon, and then ma-achieve natin yung desire na gusto natin para sa Diyos, mga kapatid. Amen. Bakit kinakailangan nating baguhin yung ating pag-iisip? Yung mga mali nating pag-iisip, kinakailangan nating ituwid. Sabi dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Mapatunayan natin kung ano yung kaaya-aya. Kasi kung yung isip natin is puro mali, lahat ng nakikita natin is puro tama. Amen. Kung sa tingin natin lahat ng pag-iisip natin is tama, mga kapatid, at ito ay mali sa paningin ng Diyos, ang turing natin sa salita ng Diyos ay mali at yung iniisip natin ay tama, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, ang karunungan sa mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Kaya maraming mga tao ang marurunong, hindi naman lahat. Maraming tao ang marurunong na para bang dinudyos nila yung kanilang sarili, mga kapatid. Ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. Parang allergic sila kasi yung tinuturing nilang Diyos, mga kapatid, is yung mga philosophers, yung mga author ng iba't ibang mga kasabihan. Pero hindi nila alam na ang nagbigay ng karunungan na yan, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Sabi nga ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. He giveth knowledge to everyone, mga kapatid, for those who ask, mga kapatid, at siya ay hindi nanunumbat. So we need to recognize God, mga kapatid. Kinakailangan baguhin natin yung ating pag-iisip para mapatunayan natin kung alin yung tama at mali sa harapan po ng atin pong Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ganito pong sinasabi ng Biblia. At pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ng espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, tatlong bagay yung dapat nating ingatan, mga kapatid. Yung ating espiritu, ating kaluluwa, at yung ating katawan, mga kapatid. Amen. So, yung espiritu, once na tayo ay lumisan dito sa mundo, babalik ito sa Diyos. Yung kaluluwa, ito yung huhukuman sa atin, mga kapatid. Kaya nga, sa Bible, walang specific na itinalaga na lugar para sa kaluluwa, mga kapatid. Kasi ito po ay neutral. Amen? It's either sa impyerno or sa langit, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, ang mga ito ay paroroon sa walang hanggang buhay or sa walang hanggang kamatayan. Amen. So, tayo yung magdidikta kung saan papunta yung ating kaluluwa, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, anumang ating ginagawa, may kinalaman ito sa hinaharap. Pero hindi natin mapipredict yung hinaharap, mga kapatid. Praise God. May kinalaman ito. Amen. Praise God. So, walang kapintasan ang ating kaluluwa, mga kapatid. Kinakailangan nating iharap ng walang kapintasan.
Amen. At ang ating katawan ay kinakailangan nating ingatang buo. Bakit kinakailangan nating ingatan ito, mga kapatid? Unang-una, ito po ay templo ng Diyos. Pangalawa, paano tayo makapaglilingkod sa Diyos kung tayo ay baldado na, mga kapatid? Praise God. So itong ginagawa natin, kasi ang requirement, mga kapatid, ng Diyos sa tao, bakit niya nilikha? Unang-una, maging tagapamahala at magkaroon ng magpupuri sa Kanya. Amen. So, ingatan natin ang ating katawan, mga kapatid. Kasi napaka-unfair na kung kailan tayo ay kumbaga nakaratay na sa banig ng karamdaman, saka tayo lalapit sa Diyos. Amen. Napaka-unfair. Pero ganun pa man, ang Diyos ay hindi po nanunumbat. Amen. Ang Diyos ay hindi nanunumbat hanggat umiiral ang habag at biyaya ng Diyos, mga kapatid. He is willing to accept those people who are willing to be His servant, mga kapatid, na sumunod sa Kanya. Praise God. So, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ay templo ng Diyos. At Ephesians chapter 5 verse 18, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. Huwag tayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Amen. Ang alak po, mga kapatid, yan po ay mandaraya. Amen. Ito yung katotohanan pagdating sa alak. Mandaraya. Isa sa mga halimbawa nito, mga kapatid, ang isang tao ay yayayain yung kanyang kaibigan na uminom daw ng alak kasi para malimutan yung problema. Pero pagdating sa inuman, yung pinag-uusapan is yung problema. So instead na mawala, nandyan pa rin, mga kapatid. At ito yung delikado, kung ano-anong sulsul yung napapakinggan ng taong may problema kapag siya ay umiinom ng alak. Mga kapatid, praise God. So wag tayong magsipaglasing ng alak kasi majority ng kaguluhan na nangyayari, mga kapatid, may kinalaman ang alak. Hindi man lahat, pero majority may kinalaman po ang alak, mga kapatid. Kaya paalala ng Biblia, huwag tayong magsipaglasing sa alak. Amen. Bakit, mga kapatid? Proverbs chapter 23 verse 21, ganito pong sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihi sa tao ng pagkapulubi. Amen. Sapagkat ang manlalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan. Praise God. At ang antok ay magbibihi sa tao ng pagkapulubi. So yun yung danger kapag inabuso natin yung ating sarili ng alak, mga kapatid. Amen. Ang manlalasing ay darating sa karalitaan. Praise God. So hanggat kahit ikaw na yung may pinakamayamang tao, mga kapatid, nasa iyo na ang lahat ng ari-arian. Pero once na ikaw ay nalulung sa alak, amen, isang araw darating tayo sa karalitaan. That is biblical, mga kapatid. Bakit? Kasi majority ng sakit may kinalaman ang alak. Amen. Praise God. So, paalala ng Biblia na huwag tayong magsipaglasing ng alak, mga kapatid. So, para panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos, anong sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30, mga kapatid? Ephesians chapter 4 verse 30, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Huwag nating pighatiin ang Espiritu ng Diyos na siyang ating tatak hanggang sa araw ng ating pagkatubos. Amen. So, our body is God's temple. Amen. Ang Diyos ay nananahan sa atin, mga kapatid, sa ating sarili. Kaya nga, makikilala natin na ang tao ay sumusunod sa Diyos o pinananahanan ng Diyos kapag siya po ay mayroong bunga ng banal na espiritu. Amen. Yung pag-ibig, katuwaan, long-suffering, yan po yung isa sa mga patunay na ang tao ay mayroong pong bunga ng banal na espiritu. At once na ang tao ay nakakagawa ng mali,
Sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay napipighati. Amen. Kaya paalala ni Apostol Pablo, huwag nating pighatiin ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos ay banal. Amen. At kinakailangan din ang kanyang pinananahanan ay banal, mga kapatid. Matuwid at kaaya-aya sa kanya pong banal na harapan. So although marami tayong nagagawang pagkakamali, may mga mali tayong desisyon, pero ang biyaya ng Diyos ay nananatiling nandyan, mga kapatid. Amen. He is willing to enter us. Amen. Sabi nga ng Biblia, behold, He is knocking at the door of our heart, mga kapatid. Kumakatok sa ating mga puso. Amen. At kung sino man ang magbukas, kung sino man, hindi lahat, kung sino man ang magbukas, maring ikaw na nakikinig ngayon, ang Diyos ay kumakatok sa ating puso. At kung sino man ang bumukas, sabi ng Biblia, siya ay hahapong kasama natin, mga kapatid. Praise God. So, sa pagsunod sa Diyos, ito po ay conditional. May mga bagay tayong iiwan, mga kapatid. Praise God. Pero ganun pa man, if we want to be God's temple, we should obey His commandments, mga kapatid. Sabi ng Biblia, if we love Him, we must keep His commandments. So, yan po ang ating napag-aralan ngayon, mga kapatid, at sana po tayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa Kanya lamang po ang papuri at pasasalamat. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ka namin at pinapupurihan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin po napag-aralan, at salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo na aming pinagsalusaluhan, Panginoon. Salamat at pinakain mong aming espiritual. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa na nakakapakinig ngayon, hipuin mo kanilang puso, magbukas ka ng isipan, at tawagin mo sila na maglingkod sa iyo, Panginoon. Gawin mong pagpapala ang pangangaral ng salita ng ito, Panginoon. And Lord Jesus, sa iyo lamang po namin binabalik lahat ng pagpupuri, pagluwalhati at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise God. So, muli, mga kapatid, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare, ako po ang inyong nakasama, si Brother Angelo Cabiles, kasama po si Brother Raymar. At mayroon po tayong pagsamba ngayon sa lugar ng Santa Remedios, mga kapatid, alas 7 po ng umaga. So kayo po ay malugod naming inaanyayahan na dumalo, mga kapatid, para po sa aming banal na pagtitipon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Muli, lagi po nating tandaan na si Jesus lamang po ang atin pong buhay na pag-asa.